Magandang gabi muli. Na-miss nyo ba ako? Na-miss ko rin kayo. Praise God at nakabalik ulit tayo at nakatayo. Sabi nga ng salita ng Diyos, hindi sa ating lakas. It's not by might nor by power but thy Holy Spirit. At sa gabing ito, gaya ng ating tema, build yourselves up. So magpalakasan tayo, Like nung Sunday, binahagi ng ating kapatid si Elder August, kailangan yung pananampalataya raw natin. Palalimin pa natin. Amen? Kaya pala merong sinabi sa Bible, launch into the deep. Amen? Pero hindi yun yung pag-uusapan natin. Before that, let's pray. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, for the opportunity, for the favor, for the blessing, for the strength, O Lord, for the comfort, Panginoon, sa bawat isa sa amin na narito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na aming pag-aaralan at patuloy, O God, na maunawaan namin kung ano yung kalooban mo, ano yung i-reveal mo sa bawat isa, Panginoon. And we thank you, Jesus, for your goodness and your faithfulness. Thank you for your Holy Spirit, O God. Maraming salamat, sa iyo lamang namin tinataas ito. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So, sa gabing ito, ang pag-usapan natin ay, keeping yourselves in God's love. Kailangan manatili tayo sa kawan ng Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos. Kasi kung minsan, lagi naman tayong mahal ng Diyos Sabi nga hindi siya nagbago noon, ngayon, at magpakailanman. Pero binigyan ka ng free will, binigyan ka ng choice kung mananatili ka o hindi. Amen? So, ito yung ating verse. Sa Tagalog natin basahin, sa Jude 1:14-19. Basahin po muna natin from 14. Ang sabi diyan, tungkol din sa kanilang pahayag ni Enoch na kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libu-libong mga banal na anghel. Next. Upang hatulan ang lahat, paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang kasamaan at paglalapastangan sa Diyos. Ganito tayo dati. Amen. Ayaw nating kumilala. Yes, kilala natin. Kilala ko yan. Di ba? Lagi nating may nakakausap tayo, yung mga nasa evangelism, Like si Sister Donna, na-reject. Ayaw kunin yung binibigay na tracts. Ayaw ng mga tao. Kapag sinishare natin ang Panginoon, ayaw nila. Mas masarap yung buhay nila. Parang feeling nila, kapag lumapit ako dyan, kapag umaten ako dyan, pero sabi sa salita ng Diyos, when there is where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is liberty. Pinalaya ka, kapatid. Amen. Kung alam lang ng mga tao. Hallelujah. 16. Yan. Ang mga taong ito ay walang kasiyahan. Mapamintas. Yan. Mga buhay natin yan dati, sumusunod sa kanilang mga pagnanasa, mayayabang, at sanay mambola para makuha ang gusto nila. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, sa ating next slide, yan. Pansinin natin, yung Jude's reference again to both words and acts that characterize false teacher. Ang tinutukoy na ni Jude dito yung mga
mga taong, marami dyan eh, di ba? Mga false teacher, mga nagsishare din sila tungkol sa Panginoon. Pero nandoon sa puso nila yung mga pagyayabang, lalong-lalo na yung pananampalataya natin dati. Alam nyo, dati kasi, parang member ako sa isang organization, no? Ganyan, payabangan. Sinong mas mataas? Sinong mas magaling? Sinong mas matindi? Mas bongga yung, kunyari may mga pa-seminar, activity, kung sino yung mas, laging ganun. Ito po yung tinutukoy ni Jude, no? Ang sabi nga sa susunod na verse, mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinasabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Noon pa'y sinasabi na nila sa inyo, sa huling panahon may lilitaw na may mga taong mapanlait at sumusunod sa masamang pagnanasa ng laman. Kaya huwag kayong magtaka. Talagang natural na may mga taong ganyan. Amen? Hallelujah. Huwag tayong magtaka na sa mga huling panahon, maraming lilitaw na mga ganyan. At praise God, sabihin mo sa katabi mo, hindi tayo yon. Wala sa atin yon. Wala sa sanctuary yon. Amen? Praise God at naunawaan natin yung katotohanan. Amen? Praise God at yung tema natin ngayon na i-build natin yung ating mga sarili, di ba? Para malaman natin ang katotohanan. Next verse. Ito ang mga taong lumikha ng pagkakabahagi-bahagi, mga makamundo at wala sa kanila ang espiritu. Alam niyo po, maging maingat po tayo kapag may nakakausap po tayong mga taong ganito, wala po yan sa espiritu. Praise God. Dapat pinapangunahan tayo lagi ng banal na espiritu ng Diyos. Amen. So, next slide. Sabi diyan, so we have been in the last times, nasa last days na po tayo for 2,000 years. Malapit na talaga dumating ang ating Panginoon. And all this time we have had to resist being divided in the church. Amen. Hallelujah. By those in the church whose words and action do not reflect the indwelling and guidance of the Holy Spirit. Pero gaya nga ng sinabi natin kanina, wala na sa atin yan ngayon. Amen. Praise God. Graduate na tayo dyan. Pinagkaisa na tayo ng Diyos. Pinagsama-sama tayo. Sabi nga nagagalak ang Diyos na magkasama-sama tayo, magkaisa tayo na naglilingkod sa Kanyang pangalan. Amen. Purihin ang Panginoon dahil natapos na yan yung panahon na yan. Amen. Hallelujah. At we believe wala nang natitira sa atin ngayon yan. Amen. Hallelujah. At pinapaunahan lang tayo ng ating Panginoon sa dapat nating gawin. Sabi diyan, next slide, kaya dapat maging maingat tayo at mahalaga na we always stay in the presence and guidance of the Holy Spirit, keeping yourselves in God's love. Let's build each other up. Build yourselves up. Amen. Hallelujah. Kapag nasa pag-ibig ka kasi ng Diyos, kilala natin kung sino yung pinaglilingkuran mo. Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo rin yung kapwa mo. Amen. Hindi mo iisipin na
anong tawag doon? Magrebelde. 'Di ba? Kasi kung minsan, yes, hindi naman pare-pareho yung ating ugali, 'di ba? Minsan, may ayaw ka sa kanya, ayaw mo sa leader mo, but then, siya yung tinalaga ng Diyos para sa'yo. You have to submit, you have to obey. Gaya ng Panginoong Jesus natin, no? Na lagi lang siyang nandoon, ino-obey niya yung sinasabi ng Ama na kahit mahirap, pero ginagawa niya dahil mahal niya ang ating Ama sa langit. Next verse, sabi diyan, ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal. Ayan, yan yung paalala sa atin. Magpakatatag kayong mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Anong dapat gawin? Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Praise God. At iniimbita namin kayo, kung wala rin naman kayong ginagawa, every Saturday, alas 7 ng umaga, online po, may prayer intercession po tayo. Kung gusto nyo, pwede kayong mag-join dyan. Makiisa kayo para manalangin. Kung hindi naman kayo pwede, you can just send in your prayer request para may panalangin din namin kayo. Like yung kanina, no? Yung napanood natin, yung kaibigan ni Sister Vian, lagi niyang sinisend, no, na prayer request. So ngayon, yung isa is cancer-free. Praise God. Talagang ang Diyos natin ay dumidinig ng panalangin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Dahil ang Diyos natin ay buhay, laging nakikinig, hindi siya bingi, upang hindi ka marinig, hindi siya bulag, upang hindi ka makita, kapatid. Kung ano man yung sitwasyon mo ngayon, alam ng Lord yan. Amen. Sa 21, sa ating verse, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang maghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Hindi sa mabuti nating gawa, hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka, kundi dahil sa biyaya lang ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Alam nyo, kaya sinabi sa atin, manatili tayo sa pag-ibig, manatili tayo sa kawan ng Diyos. Huwag kang lumayo. Huwag kang umalis sa kawan ng Panginoon, sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil habang inaantay daw natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Amen. Kasi kung minsan, nawawala tayo, di ba? Kung minsan nagsasawa tayo, kung minsan nanglalamig tayo, nanlulupaypay tayo, marami tayong pinagkakabisihan. Pero alam nyo, mas mainam yung mabisi ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi dyan sa ating next slide, no? Here's the turn after a letter filled with dire warning about the disease in their midst. Jude offers a cure. Matinding babala. Sinabi dyan, dire warning, matinding babala ni Jude, no? Sa kalagitnaan ng sakit ng lipunan, 'di ba? Sa panahon natin ngayon, marami ng mga bago sa social media, sisirain ang isip ng mga kabataan. Amen. Maraming mga dumarating na mga challenges, maraming mga tukso. Kaya sinabi ng salita ng Diyos, manatili tayo sa pag-ibig niya. Amen. Hallelujah. Lalo sa ating panahon, no? And Jude here's offer a cure. Anong cure na dapat nating gawin? Salita ng Diyos. Yan yung pinaka-the best na
gamot para sa ating sitwasyon ngayon. Kung ano man ang mga pinagdadaanan natin, yung pangako ng Diyos na hindi nagbago, yung pag-ibig ng Diyos na hindi nagbago, kapatid. Amen. Hallelujah. Sabi diyan sa ating next slide, we use different holy words, di ba? Iba-iba ang pananaw, iba-iba yung pananalita, iba-iba ang ginagamit. And it is the truth that build in the foundation of Jesus. Ang katotohanan, yung si Jesus ang namatay para sa iyo. Amen. Na si Jesus ang tumubos sa iyo. Si Jesus ang nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Amen. Si Jesus ang namatay para sa atin. Amen. Pangalawa, we follow different paths. Iba-ibang daan tayo. But then, tandaan mo, righteousness that unite us. Kailangan, sabi nga, how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Mag-unite tayo, sama-sama tayo, paglingkuran ng ating Panginoon, yan yung gusto niya, para magtagumpay. Ano man yung pinagagawa niya sa atin, di ba? Sabi nga nila, Pastor, no, may malaki, may matinding gagawin yung mga word ng Panginoon, no? May matinding gagawin si Lord, pero paano mangyari? Dapat makiisa tayo, sama-sama tayo upang maganap yung gustong gawin ng Panginoon sa church na ito. Amen. Sabi nga, the last time, no, sabi ni Sister Yeng, truly, ang dami ng aanihin. Dilaw na eh. Ang dami ng aanihin. Nangangailangan na si Lord na mag-aani, laborer. Kailangan na ng Panginoon yan. Amen. Pangatlo, we have different holy hope. Iba-iba yung pag-asa natin. But one thing is sure, the mercy of Christ stretching into eternity. Amen. Si Jesus Christ lang talaga yung biyaya niya para sa atin. Amen. Siya lang yung aasahan natin. Amen. Siya yung pag-aasa natin kahit kailan, walang ibang pag-asa. Amen. Kundi si Jesus lang. Amen. So, now, sabi diyan, how to keep yourself in God's love. Amen. Paano ba yan? Hallelujah. Next verse. Sabi diyan, mula kay Judas, lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, mga mamuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Jesucristo. Amen. Para maging matatag tayo, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Para doon daw sa mga tinawag ng Diyos. Hello, kapatid. Tinawag ka ba? Isa ka sa tinawag ng Diyos. Kaya ka nga nandito ngayon eh. Kasi tinawag ka ni Lord. Amen. Hallelujah. 2, sumagana nawa sa inyo ang habag at kapayapaan at pag-ibig. Amen. Hallelujah. Kaya pala, yung word kay Pastor, no, maging maawain, mahabagin, at matulungin. Amen. Huwag tayong mag-hesitate na tumulong sa ating kapwa. And hindi naman necessary na pera lang yon lagi, no? Ang makapag-share ka lang sa Kanya ng kaligtasan, isang biyaya na yon eh. Amen. Magagalak na ang ating Panginoon. Yung mai-share mo sa Kanya yung kabutihan ng Diyos, kung paano ka binago ng Diyos, kung paano yung pag-ibig ng Diyos, kung paano mo na-experience ang love ni Lord. Amen. So, next, sabi diyan in this passage, no, Jude is not telling the believers that they have to keep themselves saved. He begins and ends this letter with reminder that God is our keeper. Amen. Si Jesus lang talaga ang tutulong sa atin.
Amen. Wala tayong lakas even pag nandun ka sa kalsada. Kasi napapanahon yan. Ngayon, no, sa Saturday, meron ulit no, yung mga OJT. Ayan, on the job. On the job ang mga bagong graduate ng COD. So, sa Sabado, meron ulit. Huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot. Amen. Mahalaga po yun na maibahagi natin sa kanila yung pag-ibig ni Kristo. Amen. Na i-share mo man lang na, kapatid, mahal ka ni Kristo. Jesus loves you. Yung ganun lang, baka during that time, down na pala yung tao na yon. And then na-realize niya, oy, mahal pala ako ng Panginoon. 'Di ba? Akala niya wala na nagmahal sa kanya kasi naiwan siya ng boyfriend niya. Hello? Naiwan siya. Iba-iba yan eh. Iba-ibang mga pinagdadaanan, no? Iniwan pala siya ng asawa niya. 'Di ba? Iniwan siya ng magulang niya. Iba-ibang senaryo, iba-ibang kaso. And then, bigla mo siyang nilapitan. Sinabi mo, kapatid, mahal ka ni Jesus. Jesus loves you. Amen. So, on that time, na-revived, na lumakas yung kanyang loob, no? So, next verse, sabi diyan, now to Him who is able to keep you from stumbling. Kung minsan, di ba, ayaw ko nang matin dyan, natisod, di ba? Pero kapag nasa Lord ka pala, kapag nandun yung tiwala mo sa Panginoon, kapag lagi kang nang humahawak sa Panginoon, He will keep you from stumbling and to present your faultless before the presence of His glory with exceeding joy. So nagkakaroon ka ngayon ng kagalakan. Magagala ka ngayon na maglingkod. Magagala ka ngayon na umaten. Hindi yung, ayoko nang umaten dun. Kasi nakasimangot naman si Sister Remy sa akin. Hindi, joke. Pero dahil pumunta ka rito, hindi dahil sa mga tao, sa mga kapatid. Pumunta ka rito dahil mahal mo si Kristo. Amen. Tandaan mo, sabi nga natin kanina, God is our keeper. Hallelujah. And sabi diyan, no? Sabi ng isang translator, balikan natin kasi yung kanina sa 21, sabi ng, sinulat ko dyan, next slide. Sabi doon ang pag-translate niya doon sa verse 21, with watchful care, keep yourselves within the sphere of God's love. Kailangan nandun ka sa shadow, nandun ka sa tabing. In other words, Jude seems to be saying, keep yourselves in the place where you experience in this life the blessing that God's love brings. Amen. Kailangan naranasan mo. Dahil mahal ka ni Lord, syempre hindi ka pababayaan eh. Dapat na-experience mo yung pag-ibig niya. Dapat yung fullness ng blessing niya, nararanasan mo. Amen. Alam nyo, nung binabasa ko siya, no, actually naiyak talaga ako eh. Dahil sa goodness ni Lord sa buhay ko, no. A short testimony, no, para dun sa iba nating kapatid. Kagagaling ko lang din po sa Europe, no. 1 month po ako nagbakasyon. Grabe, sabi ko, Lord, grabe ka talaga. Mula pag-alis dito pa lang sa Maynila, naka-check-in na kami sa hotel. Pinag-check-in na kami sa hotel, no. Hanggang pagdating doon sa Netherlands po kami, no. Kinabukasan, pasyal ka agad. Hotel na naman. At
Marriott Hotel po ang pinagtitigilan po namin palagi sa bawat lugar na pupuntahan namin. Na-amaze po talaga ako sa Lord at hindi lang po yun, lagi po kaming kumakain doon sa, ang pagkain po namin, hindi putyo-putyo na doon lang sa tabi-tabi. Siyempre, di ba pagka nag-travel tayo, makakain ka lang sa mga tabi-tabi para mairaos mo lang. Siyempre, magtitipid. Pero kami po ng kapatid ko, hindi po kasi po may gumagastos. Alam niyo kung nakita ko kasi yung blessing ni Lord yun para sa kanyang lingkod. Amen. Gusto ni Lord, happy tayo Amen. So, nakita ko yung pag-ibig ng Lord Sabi ko, Lord, grabe ka naman talaga hindi basta-basta na namasyal ka na nga, pinag-stay ka na nga sa hotel. Ang stay po namin sa hotel laging 3 araw. 3 araw po na mag-stay sa hotel. Euro po ang bayad noon, hindi po peso. Kaya grabe, sabi ko, Lord, sobra ka naman. Hanggang sa pag-uwi po namin, pinag-stay na naman po kami sa isang hotel sa Dubai po, no? Nakapag-stay kami doon overnight sa Dubai International Hotel. Tapos, 1 week lang kami nag-stay sa Pilipinas, nag-travel na naman. Free na naman lahat, no? Pumunta na naman kami ng Davao. Ayun, grabe. Habang ginagawa ko po ito, ginagawa ko yung message ko sa Davao habang nandoon ako. Binabasa ko siya, naiyak po talaga ako sa Lord. Lord, grabe ka naman. Sobra naman yung pag-ibig mo sa akin. Sobra naman yung blessing mo sa akin. Kaya sabi nga dapat daw maranasan natin yung pag-ibig ni Lord, yung blessing ng pag-ibig ni Lord. Hindi ka basta-basta na minahal ng Panginoon na ganyan-ganyan na lang, kundi pinagpapala ka, kapatid. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon, no? So, sabi diyan, next slide, sabi, the love of God can be compared to sunshine. Diba? Para ang pag-ibig daw ng Diyos, parang araw yan The sun is always shining. Diba? Lagi naman niyang sumisikat ang araw But, when something comes between us and the sun, we are no longer in the sunshine. Diba? Pansin niyo, kung magpayong ka, hindi ka na maarawan. Kung pupunta ka sa loob ng bahay dahil mainit, hindi ka na maarawan. Diba? Pero nandoon pa rin yung sikat ng araw. Amen. Hallelujah. Same with us, no? Kung minsan, alam niyo kung ano, ang kalaban natin yung sarili natin. Yun yung sinabi ni Pastor Pin, no? Kalaban natin minsan yung ating sarili. Busy sa iba't ibang bagay. Amen? Busy tayo sa paghahanap buhay, walang masama. But then, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At lahat ng bagay, idaragdag na lang yan ni Lord. Kapag inuna mo ang Panginoon, imposible na wala siyang ibibigay sa iyo. Amen. Kapag nakita niya yung paglilingkod mo sa Kanya, gaya nga na example ko sa inyo, no? Hindi ko pinagmamayabang, pinagmamalaki ko si Kristo. Dahil nakita ni Lord yung paglilingkod natin sa Kanya. Taas kamay si Sister Dina. Dahil hindi kaila sa atin, no? Siyempre, ang buhay ng ating kapatid, dating SOF, Seed of Faith, meron ho kaming program dati, Seed of Faith, na umaasa sa allowance na ibibigay. Ang kapalit ay a-attend. But then, yung desire ng puso niya, Lord, ayoko na ako lang laging bibigyan. Gusto ko, Lord, ako naman ang magbigay. Amen? So, dumating yung time, grabe, siya naman yung nagbibigay para sa SOF, sa Seed of Faith. Ngayon, SMHG Cares, ayan, Segway,
Baka gusto nyo mag-enroll. Yan po yung ginagamit natin para matulungan, makapagbigay tayo. Ang sabi nga, next slide, the sun won't stop shining. Diba? Sabi nga natin, hindi naman tumitigil sa pagsikat ang araw. But we can put something between us and its warmth and light. Diba? Kapag nainitan tayo, mainit, nagbibintilador tayo or nagko-cover tayo ng katawan. Kasi mainit. Yung mga nagdi-deliver, si Brother Mark, pag nasa labas sila, nakamotor, syempre nagko-cover sila sa kanilang katawan dahil mainit, sa init ng araw. Hindi na sila maiinitan. At saka yung sikat ng araw, no? So, paano natin? Next, sabi diyan, how do we experience the fullness of blessings in the sphere of the warmth of love of God, of the love of God? How do we stay in the sunlight of the sun? Yung init ng yakap ng ating Panginoon, yung alab ng pag-ibig ng Diyos. Paano tayo mananatili diyan? Kapatid, hallelujah. Purihin ng Panginoon. Sabi diyan, next, we must walk in the obedience to His revealed will for us. Yun yung sikreto, kapatid. Kailangan lumakad ka na may pagsunod, no? Kung ano yung inahayag, yung nare-reveal sa'yo, yung gusto ng Lord para sa buhay mo. The scripture tells us over and over again. Laging sinasabi sa atin, kaya laging pinapaalala sa atin nila pastor, no, na manatili tayo sa presence ng Lord, manalangin tayo, lagi tayong makikipag-ulayaw sa Panginoon, stay in the presence of God, lumakad tayo na may pagsunod. Amen. Hallelujah. Yun yung sikreto. Next verse. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtutupad sa kanyang mga utos. Yan pala yun, no? Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Mahirap ba? Kaya yung iba, ayaw ko na nga, ang hirap-hirap naman. Alam nyo, sa totoo lang, masarap maglingkod sa Diyos. Lalo na kapag na-experience mo na yung mga blessing, yung sinabi natin kanina, yung fullness ng blessing ng Lord, gaganahan ka lalo. Sa simula, pinapaunahan natin, lalo na yung medyo bago, no? Yes, maraming challenges, maraming struggle, walang sinabi si Lord na wala na tayong, aaten ako dyan para wala na akong problema. No, laging nandyan ang problema. Laging nandyan ang struggle. Pero, anong sinabi ng Lord? Lagi siyang nandyan para sa'yo. Lagi kanyang tutulungan. Hindi kanya iiwanan. Amen. Napakagaan. Kaya nga sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga nabibigatan. Diba sabi? At anong kasunod doon mag-aral kayo sa akin. 'Di ba? Matutunan mo kung ano yung gusto ng Lord para sa iyo. Next verse, sabi diyan, no? Yan, if you love me, sabi ng Lord, you will keep my commandments. Kung mahal natin si Lord, sabi mo, yes Lord, mahal kita. Pero pagdating sa mga may exception ba yan? Ito, wag na lang to. Pipiliin lang natin yung gusto natin, di ba? Hindi pwedeng ganon. Kung mahal mo talaga si Lord, gawin mo kung ano yung pinagagawa niya. At sa 21, basahin natin. Next, sabi dyan, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me.
Yung sumusunod pala sa pinagagawa ng Lord, sila yung nagmamahal sa Panginoon. Amen. And he who loves me will be loved by my Father. Amen. And I will love him and manifest myself to him. Ayan. Magpapakilala si Lord sa'yo. Kaya, kung ano yung na-experience ng Panginoon, ano yung naranasan ng ating Panginoon, mararanasan mo rin. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. At next verse, sabi diyan, if you keep my commandments, you will abide in my love. Amen. Hallelujah. Just as I have kept my Father's commandment and abide in His love. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, no? So, ang sabi diyan, sa ating next slide, when we remain obedient, we not only demonstrate our love for God, we abide in the love of God. We live in the love of God. Amen. And God discloses or reveals Himself to us. Magpapakilala si Lord sa iyo. Amen. At first example natin dyan, no? Example here is in our way of giving. Ayan. Sa pagbibigay lang natin, yung doon pa lang, di ba? Fail na tayo. Kasi sabi nga, giving away money that was already tight, pag medyo gipit, no? Gipit na nga kami, magbibigay pa ako dyan, di ba? Was going to feel like abundant life, and yet it does. Now we understand more why God loves generosity. Why He wants His children to be generous. Yun yung gusto ni Lord, maging generous tayo, na maging mapagbigay. Kaya nga sabi natin kanina, maawain, mahabagin, matulungin. Amen. Yung tatlong word na yan, word ng Lord kay Pastor Tony. Amen. Gusto ng Panginoon, mapagbigay tayo sa kapwa, maunawain tayo sa kapwa, mapagbigay tayo, mapagpasensya tayo, namunga tayo. Ano yun? Fruit of the Spirit. Amen. Hallelujah. And, sabi nga, next, sabi diyan, do not forsake gatherings also. Yung pangalawa natin, no? Kanina sa ating giving. Pangalawa, do not forsake gatherings together. Huwag nating kalimutan ang pagdalo sa ating mga gawain. Huwag niyong kalimutan, kung hindi pa kayo member ng mga care groups, pwede kayong pwede nyo kaming i-approach, ay gusto kong sumali dyan, gusto ko ring maka-attend ng care groups, di ba? Sa ating mga Bible studies, kung gusto nyong umattend or gusto nyong i-Bible study namin, yung pamilya nyo, pwede rin. At sa ating mga gawain, gaya ngayon, at tuwing linggo, at ang ating prayer intercession tuwing Sabado. Huwag nating kalimutan yan. Isa yan sa nagpapakita na mahal mo talaga si Lord. Amen. Hallelujah. Para lagi kayong may communication ni Lord. May relationship kayo. Next verse, sabi dyan, yan, huwag nating kaligtaan. Hindi natin, sabi-sabi, imbento lang yun, di ba? Yung kanina. May verse talaga yon. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. So, magpalakasan tayo. Let's build each other up. Amen. Build yourselves up. Palakasin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen.
Sa pamamagitan niyan, lalakas yung ating pananampalataya, lalalim ka, makikilala mo lalo si Lord, at mararanasan mo yung fullness ng blessing ng Panginoon. Kung may experience sa kagipitan, magtanim ka. Yun yung lagi sinasabi ni Pastor, no? Na kapag may desire ka, may gusto kang ma-achieve, Lord, gusto ko magkabahay. Tapos, ang itatanim mo naman, 20 pesos, di ba? Magtanim tayo. Like ngayon, meron tayong ginagawang construction sa ating Bicol Church, no? Pwede kayong magtanim dyan. At sa mga susunod, saan na naman kaya yung ating bubuksan na church, no? Kaya pwede tayong magtanim para sa mga gawain ng Panginoon. Lord, para to sa asawa ko, para hindi na siya maglalasing. Para to sa asawa ko na bumalik kasi nag-ibang bahay. Ganon, iba-ibang, iba-ibang problema yan eh. So Lord, yung asawa ko hindi na umaaten ng gawain, tamnan mo. Para to sa asawa ko, para sa linggo, kasama ko na siya. Amen. Kaya, Chay, alam mo na. Praise God. So, sabi nga, next, keep yourselves in God's love. Clear the clouds cover so that you can live in the unwavering light and warmth of God's love, mercy, and salvation. Amen. Manatili ka, kapatid, sa pag-ibig ng Diyos para daw maalis, mahawi yung mga ulap dyan, yung kadiliman, di ba? Yung mga nakatabing na dilim. Kung ano man yung gustong gawin ni Satan sa pamilya mo, sa buhay mo, sigurado, ma-experience mo. Alam nyo, hindi naman instant yan, di ba? Hindi rin naman kami instantly na naranasan namin ito. Yan, alam nila, amiga yan, no? Dumanas din yan ng mga challenges. For me, during pandemic, no? Grabe, kung kailan pa pandemic, saka ako nagka-anxiety dahil nagkaroon ng problema. But then, ang pinanghahawakan ko lang pangako ni Lord. Ang pinanghahawakan ko yung pag-ibig ni Lord. Ang pinanghawakan ko yung pangako niya sa akin na pansamantala lang yan, sabi ng Lord sa akin, it's just temporary. Yun yung magre-reveal siya sa'yo. Magbibigay siya sa'yo ng pangako. Sasabihin niya sa'yo na, it's just temporary. I'm your lover. I'm your friend. I'm your father. I'm your provider. Di ba ang sarap pakinggan pag sinabi ng Lord yon? Kasi sabi nga, mag-manifest daw si Lord sa'yo at makikilala mo siya. Amen. Hahawiin niya ano man yung nakakover na dilim, na clouds. Amen. At maranasan natin yung unwavering light and warmth, yung init ng pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Yung pagmamahal niya, yung kaligtasan niya. Amen. Hallelujah. Kaya pala sinabi, no? Fix your eyes unto Jesus. Diba? The author and the finisher of your faith. Kaya ni-remind sa atin ng Lord, fix ka lang. Manatili ka lang sa Panginoon. Just fix your eyes unto Him. Siya lang yung simula at siya yung katapusan. At lahat ng nagtitiwala sa Kanya, kailanman ay hindi mapapahiya. Amen. Ang nangako sa iyo ay Diyos, na kailanman ay hindi nagsisinungaling. Amen. Hallelujah. Next slide. Sabi dyan, let's build each other up. Stay strong in the love of God. Amen. Mapapalakas lamang tayo. Kaya nga sabi
sa salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthen us. Siya yung magpapalakas sa atin. Siya yung magbibuild sa atin. Amen. Hindi tayo kayang tulungan ng ibang tao. But then, Jesus always there to help us. But then, kapag itong taong ito, ipanalangin ka, no? Kaya maganda rin na meron tayong prayer partner, ipanalangin ka. Meron kang, kunyari, yan, yung mga ka-care groups nyo. Sis, ganyan, ito yung pinagdaanan ko ngayon, ipag-pray mo naman ako. Amen. Ayan, maganda yon na meron kang pinili talaga na mga friends mo. Hindi naman kayo magchika-chika. Magmarites-marites ng buhay ng may buhay. But then, mapagkatiwalaan mo siya para ipanalangin ka. Amen. So, stay strong in the love of God. Lagi kang magpakatatag dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sabi diyan, sa next verse natin, mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Jesucristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Kaya naman po, hindi nagkukulang yung sila pastor, no? Lahat ng tumatayo dito to encourage us, to build us up, at yung mga care group leaders nyo na laging nandyan para magpanalanginan kayo. Hallelujah. Hinirang ng Diyos upang palawakin ang kanilang kaalaman. Yun pala kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. Kaya po importante na dumalo po tayo sa mga ganitong gawain upang matuto tayo, upang malaman natin, upang ma-reveal sa atin yung gusto ng Panginoon, yung katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. Hindi sapat na kilala mo lang ang ating Panginoon, but then gusto niya may relationship kayo. Vice versa. Gusto ni Lord, close kayo. 'Di ba? Ganon yun Kapag may yung asawa mo, minsan lang kayo mag-usap sa buong, sa isang linggo, subukan mo, isang linggo. Minsan lang kayo nag-usap. Ano kayang mangyari, di ba? Siyempre, every day, healthy ang relationship nyo dahil may communication kayo every day, every minute, every day of your lives. Ganon din si Lord. Gusto niya, lagi kayong may communication. Amen. At sabi diyan sa number 2, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Upang iparating natin, na iparating natin sa mga hinirang ng Diyos na may pag-asa. Sa Lord po, laging may pag-asa. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito, ito'y pinangako na ng Diyos na kailanmay hindi nagsisinungaling. Before the world began, bago palikhain ang mundo, ipinangako na ng Lord yan. Alam mo kapatid, mapalad ka. Sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. At nandito ka ngayon kasi mahal na mahal ka ng ating Panginoon. At tandaan po natin, si Lord, hindi yan nagsisinungaling. Amen. Si Lord, pag nangako ay totoo. Si Lord, pag nangako ay tutuparin niya. Amen. Hindi maaring mabigo ka sa mga tao, pero sa Diyos natin, kailanman ay hindi ka mabibigo. Sabi nga, sa lahat daw na nagtitiwala sa Panginoon, kailanman ay hindi mabibigo. Amen. Alam nyo, napakasarap po paglingkuran si Lord. Tuloy-tuloy lang po tayo, maglingkod tayo kaya sa Lord, dumalo tayo sa Panginoon, sa ating mga gawain.
magtanim tayo. Yun po yung, dyan po natin maipakita na talagang mahal natin si Lord. Hindi tayo nagbigay para lang sa pangangailangan. Ay, try ko nga magbigay. Tingnan ko kung may, may resulta. Nagbigay ka dahil mahal mo si Lord. Amen. At lalo namang natutuwa at nagagalak ang Panginoon, gustong-gusto din niya na bibigyan ka. Amen. Like, gaya nga kaya na ikwento ko sa inyo na grabe ang pag-ibig ng Lord, no? Sa inyong lingkod at na-experience po natin. Sabi ko nga, nung Tuesday, no, nung sa aming Bible study sa Dagupan, nagbiro po ako doon sa mga kananayan. Sobra gumastos na po ako. isang buwan po akong nagbakasyon. Siyempre, namili po ako eh. Nung nasa Europe ako, ang inisip ko, ano kaya pasalubong ko sa mga kapatid galing sa Europe, no? Nung pumunta naman ako ng Davao, ano naman kaya ang ipasalubong ko? Ang laging nasa isip ko, anong ipapasalubong ko, no? Sorry sa mga iba na hindi ko na napasalubungan, hindi na kaya na. Kasi mabigat na po ang sa bagahe. Pero nandun po yung desire po natin na makapagbigay po tayo, no? Dahil grabe yung blessing ng Panginoon eh. Sabi ko nga, nag-joke ako sa mga kapatid eh. Ang dami ko nang ginastos, no? Pero praise God, ang dami pa ring laman ng pitaka ko. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Sobra yung pag-ibig ng Lord, no? Na-amaze po ako sa Panginoon eh. Kasi, 1 month and 18 days, to be exact, no? 1 month and 18 days pala yung bakasyon ko na yun, no? So, syempre, gagastos ka talaga eh. Hindi naman, may nagpapakain sa'yo, may nagbabayad sa mga pamasahe, ganyan. Pero pagdating doon, syempre, mahihiya ka naman na hindi ka talaga bubunot. Na-amaze po ako sa Lord eh. Parang nag-multiply. Nag-multiply po talaga. Sabi ko, grabe ka Lord, oh. Kaya nga sabi ko, nung binasa ko yon, huwag nating hayaan na hindi natin maranasan yung fullness ng blessing ng Lord sa buhay natin. Amen? Alam mo kapatid, dahil yan sa pagmamahal ng Lord sa'yo. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon at huwag kang manghinawa, huwag kang manghina, huwag mong isipin na walang ginawa si Lord sa'yo. Gaya nga na sabi ko, yung araw, ang araw lagi lang nandyan. Yung pag-ibig ng Diyos lagi lang nandyan para sa'yo. Kaya lang, kung nilalagyan mo ng cover, hindi makadirekta sa'yo yung sunlight na instead na maranasan mo yung biyaya ng Lord, minsan nagkakaroon ng hindrance. Alam mo kung bakit? Urong-sulong tayo eh. Urong-sulong. Kaya gustong-gusto ka ni Lord na pagpalain. Tandaan mo kapatid, gustong-gusto ni Lord na maging maganda yung buhay mo. Gustong-gusto ni Lord na pagpalain ka, kapatid. Kung alam mo lang. So, stay. Sabi nga, stay in the presence of God. Lagi kang manatili, keeping yourselves in God's love. Amen? So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lagi lang tayong manatili sa pag-ibig ng Diyos, manatili tayo sa biyaya ng Diyos, manatili tayo sa piling ng Diyos, sa presensya ng Diyos, at huwag kalimutan, laging manalangin. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Hura shakaraya rararara. Oh, rarara shikaya rarara. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your mercy, Panginoon. Lord, right now, yung mga kapatid ko na narito at yung iba naming kapatid na nasa online, kilala mo sila, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam mo, Panginoon, yung mga struggles nila, Panginoon, physically, mentally, financially man yan, Panginoon, but you are there, Panginoon. Bago pa kami ibukang aming bibig, bago pa namin ibukang aming mga bibig, alam mo na, Panginoon, yung aming pangangailangan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Hayara, 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 deshike yararara. Thank you, Lord, for your goodness. Maraming salamat, Panginoon, na nanatili kami sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, Panginoon, kami ay nakakatayo. Salamat, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa iyong Espiritu, Lord. Hallelujah. For us to know more, Panginoon. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. And right now, oh God, hallelujah, I declare blessing, I release blessing upon my brothers and sisters na narito, Panginoon. Hallelujah. Kung may kakulangan man sila, oh God, ikaw, oh Panginoon, ang nagpo-provide ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kung meron silang sakit karamdaman, ikaw, oh Diyos, ang nagpapagaling. Hallelujah. Maraming pong salamat. Kung may kaguluhan sa pamilya, ikaw, Panginoon, ang nagre-restore nito, God. Thank you. Thank you, Jesus. Maraming pong salamat sa opportunity, Panginoon. As we gather here tonight, Panginoon, ang pangalan mo lang ang mapurihan, ang pangalan mo lang ang maitaas, oh God. Hallelujah. Maraming pong salamat muli. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah.